Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre higit sa lahat mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyong lahat. Huwag po kakalimutan pagpasok pa lang, konting lambing lang, i-like nyo po agad tong video na ito and sana sa mga hindi ko pa po subscriber, huwag kakalimutan, subscribe po sa channel na ito. Huwag kakalimutan, Coach Oli News PH. Coach Oli. Okay? Ito po ang ating magiging topic. Mga vloggers, ipahuhuli ni Torre. BBM, unti-unti nang iniiwan ng mga kakampi. Ayan. Yan ang sinasabi natin eh. Magkakaroon na ng shifting of powers. Marcos, nagbago na naman ang isip. Meron pa bang bago kung hindi nagpabago-bagong isip ni Marcos? Ayan po, pag-uusapan natin. Hindi ko na po pagtatagalin, dediretso na po tayo agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin itong si Pares King. Ipapahuli. Di umano ang mga vloggers. Nananawagan po ang Commission on Human Rights kay bagong PNP Chief Nicolas Torres III na maglabas ng malinaw na direktiba. Kagnay po yan ang pahayag ng bagong hepe na isa sa magiging batayan ng performance ng mga police ang paramihan ng mga aresto. Saksi, si June Veneracion. I would like to Nako, Torre, sinasabi ko sa'yo. Torre. Iwasan mo nagsusuot ng all white. Ha? Oo, alam ko, uniforme nyo yan, pero talagang medyo hindi talaga bagay sa'yo. tell my people to give your best because kung hindi nyo kayang gawin, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang mission. Yun. Do your best. Oh. Manghuli kayo. Paramihan ang huli. So everybody should be in their toes. Walang padri-padrino sa promotion sa ilalim ng pamumuno Nako, walang Itong tatlong itlog na ito mga ipokrito. Walang padri-padrino sa promotion? Ha? Ano ang nagawa ni Torre? Oh, 2-star general. Ang daming nilagpasan. Sa tingin ninyo, magiging PNP chief to? Kung hindi nito kinidnap si Tatay Digong? Ha? Kung hindi ito nag-illegal stay in doon sa KOJC at binabo yung katedral? Oh, 'di ba? Bakit? 'Yun ang gusto ni Marcos. Kayong mga Marcos, ito diretsahan po tayo kayong mga Marcos. Wala kayong naitulong sa Pilipinas. Pares kay ni Amy. Oh. Bakit nabanggit na naman ito si Amy? Teka muna, mapunta tayo kay Amy. Tatandaan nyo po, ang Duterte, 2 beses nang ipinanalo ang Marcos. Una, eto si BBM, hindi nga ito manalo kay Lenny eh. Puntahan muna natin ito. Hindi ito manalo kay Lenny. Ipinalalo lang ito ni BP Sara. At kung si BP Sara ang tumakbo noon, hindi presidente ito si Marcos. Kung hindi mo binudol, kung hindi kayo magkapatid, binudol nyo ang mga Pilipino, kayong dalawa ni Amy, hindi ka magiging presidente. Malabo yan. So, una, na ipanalo ni PRRD, o bagamat hindi ito inendorso ni PRRD, pero syempre, ang kargang pangalan ni BP Sara ay Duterte, yan po ay talagang nag-ugat sa impluensya ni Tatay Digong. It's not only BP Sara. It's the influence. It's the name Duterte from the original Tatay Digong. So, indirectly, ang talagang nagpanalo dito kay BBM na dumaan kay BP Sara ay si Tatay Digong.
Ngayon, alam natin lahat, even the Manganatics will admit this. Kung si Amy ay hindi dumikit sa Duterte, talo rin. So dalawa ng Marcos ang nakinabang sa Duterte. Tanong, sana naman may pakinabang ang Duterte sa Marcos. Dahil sa katotohanan, kayong mga Marcos, puro kabulustugan, puro kalukuhan, puro kasamaan ang nagawa nyo sa Duterte. Wala kayong naitulong. Di ba? Nakakadalawa na kayo. Hindi mo pwedeng itanggihan, Amy. Bumulusok ka na sa rating. Dumausdos ka na. Bumagsak ka na. Nakakapit ka lang pang 12. It's because of the name Duterte. It's not the name of Marcos anymore. Ng bagong PNP chief na si Police General Nicolas Torre III. Isa yan sa mga pangako ni Torre, ang unang hepe ng PNP na graduate ng Philippine National Police Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Hamon ko sa iyo, panitalihing malinis at Malinis at Marcos, ulit-ulit. Ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang Malinis at marangal? Bawal ang sigarilyo sa loob ng KOJC, yung mga yan nagsisigarilyo doon sa loob. Bawal sa public place. Manigarilyo sa Davao? Nanigarilyo yan? Malinis ba umihi kung saan-saan yung mga pulis ni Torre? Yang pulis Torre, binaboy ang KOJC. Tama ba yun? Makatarungan ba yun? Nilinis ba nila bago sila umalis? Sino naglinis nung kalat nila doon? Yung tinaihan nila, yung inihian nila, yung mga sigarilyo nila, yung mga upos nila doon. Sino naglinis? Nung umalis sila, KOJC, ihi nyo, tain nyo, KOJC naglinis. What are you talking about malinis? What are you talking about marangal? Marangal ba yung maghukay ka sa loob ng katedral? Marangal ba na maghukay ka sa loob ng eskwelahan? Ano marangal doon, Marcos? Napaka-ipokrito talaga nitong tao na ito. Alam mo kaya nakakainis eh. Pabarong-barong ka dyan, tapos magsasalita ka na kala mo kung sino ka na may nagawa ka sa Pilipinas. Wala, oy! Sige, anong nagawa mo sa Pilipinas? Wala. hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tutukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Nako! Marcos, tanong. Nagagalit ka sa mga drug dealers. Dun sa user, Marcos, anong dapat gawin natin doon sa mga nag-a-addict, especially cocaine? Sige nga. Ako talaga kinikilabutan if you're talking about drug use. Si Tatay B mismo nagsabi, bangag ka. Kaya totoo yun, kaya hindi. Dapat mong patunayan bago ka magsalita ng ganyan. Kasi wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Again, di kita pinagbibintangan. I have my own opinion. Ang trabaho mo, magpa-drug test. Yan ang hinihingi ng taong bayan. Huwag ka munang magsalita about droga. Wala ka sa posisyon. Direktiba niya sa mga pulis, paramihan ang maaaresto
Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Yun ang masama. Okay. Ito, delikado. Paalala ko lang, doon sa mga hindi nakakaalam, ano ang nagawang matino ni Torre sa Pilipinas? Ano ang bag ni Torre sa Pilipinas? Ano ang lehitimong nagawa nito? Nakarapat dapat siyang tangkiliging PNP chief despite being two-star general. PNP graduate. Ang daming nilagpasan. Ano? Sige nga, ano? Wala. And this is public knowledge. Huwag niyong lokoheng mag-amo ang Pilipino. Kaya ka lang nagdadyan because pinahuli mo, kinidnap mo sa according dun sa mga lawyers ni Tatay Digong, si PRRD. At hinabol-habol mo si Pastor Kibuloy kahit wala kang warrant of arrest. So in short, hulihan. And here you are again. Paramihan ng huli. This is very dangerous. Ako nakakaramdam ako. Martial law is coming. Humanda po kayo mga Pilipino. If not, kung hindi man dumating ang martial law, silent martial law is surely to come. Dahil ang kalaban ni Marcos ay ipahuhuli. At yung ipahuhuli, nagpapahuli sa mga kalaban ni Marcos, prinomote. Ginawa pang PNP chief. Do you see the character of Marcos? Do you see the personality of BBM? Ang kalaban, hindi niya kayang labanan ng patas. Ipapahuli niya. Gaya nga ng sabi ni Torre, kay Atty. Torion bago siya pumasok ng KOJC at sumugod. Papasok kami sa ayaw at sa gusto niyo. Ano rin na sinabi niya kay Tatay Digong? We will do this the hard way or the easy way. Sa madaling salita, hindi issue rito kung tama at kumpleto ang papeles ng kanilang paghuli. Ang issue dito, kaya ka naming damputin. Sa presinto ka na magpaliwanag. That is the style of Torre, and Torre wants paramihan ng huli. And that he will apply. His style, he will apply to you, to me, to everyone. Regardless kung may kasalanan or wala. Why? Si Pastor Kibuloy walang kasalanan. Halungkat kaso. Si Tatay Digong walang kaso. Binitbit. Hindi pinayagang imit yung abogado rito bago bitbitin sa dahig. That is Torre style. And that what Marcos wants. Yan ang mabigat na pangyayari sa bansang Pilipinas. At ito mga kababayan, the latter part, bago po tayo magkaroon ng 2025 election, napansin ninyo, ang kanilang plano ay ipahuli ang mga vloggers. Remember that. Pinaplano na yan. Pinapatawag sa kamera, iniipit, tinatakot, kinakasuhan, etc., etc., etc. Itagaan nyo sa batuto sinasabi ko. Ang mga vloggers patatahimikin. Hindi nila nakuha sa pahiring-hiring dyan sa kamera. Pero mapapansin mo ang litanya ng bawat isa. Yung mga sekretary niya,
Ang litanya, fake news peddlers, vloggers here, vloggers doon. Ano sa madaling salita? Ayaw nila na may kokontra sa kanila. And they will do everything to stop us. Kung hindi epektibo yung kamera, dito nila dadaanin. Yan po ang nakakatakot. That is very possible. Kung nagawa ni Torre kay Tatay Digong, kung nagawa niya sa isang reliyon na babuyin, all the more sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ay! Sabi nga naman ng isang congressman, hindi ordinaryong Pilipino ang vloggers. Bobo talaga. Anyway, tingnan nyo. Itaga nyo sa bato tong sinasabi ko. Yan ang mga susunod na hakbang ni Torre. Kaya nga nagpa-intro na ng ganyan eh. Susunod kayo sa amin? O huhulihin namin kayo? Ha? Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Ibinabalik ni Torre yung ganung style. Yung hindi ito ang tamang panahon para tayo magtalo, attorney. Papasok kami sa ayaw at sa gusto nyo. Sa madaling salita, sa presinto kayo magpaliwanag. That is very dangerous. Inaalis na po yung due process. And anong tawag dyan? Silent martial law. I believe it's coming. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Yung reward system. Noong investigasyon ng House Quad Committee tungkol sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte, ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng aresto. Sabi ni Torre, ibahin daw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Pero nagyayabang na naman si Torre. Ang dating ibig niya sabihin, hindi katulad nung kay PRRD, patay. Nanlaban eh. Sa kanya aarestuhin. Buhay. Ang problema ito. Di ba? Yung katulad ni Roque. Di ba? Kakasuhan ka na hindi bailable. Aarestuhin ka nga. Kahit mahina ang kaso, kahit walang katotohanan, pag inaresto ka at yung pinaratang sa'yo, kahit hindi totoo, dahil kakampi nila ang prosecution, kakampi nila ang DOJ, kakampi nila ang executive, pag galit sila sa'yo, magkakalkal sila ng kaso, sisilipan ka ng butas, ipahuhuli ka doon sa kasong walang bail. So for the meantime, i-delay yan ng i-delay. Kaya nga ganyan ang ginawa kay Roque, para makulong. Ganyan din ang ginawa kay Tatay Digong. Ipinatapon naman sa Hague. In short, kahit walang kasong maliwanag, tatahimik ka. Bakit? Dadaling ka sa Hague. Ipakukulong ka. Walang bail. Pag nakakulong ka, tahimik ka na. Yan yung sinasabi natin. Yes, buhay ka nga. Nakakulong ka naman doon. Hindi natin alam sa kulungan, sasabihin na lang hinart attack ka. Pinayari ka na doon. Hindi malayo sa katotohanan yan. Posible yan. Mangyari man yun or hindi, na-accomplish nila yung gusto nila. Napatahimik ka. Isipin mo si Tatay Digong nandito. Hindi nadala sa dahig. Sumama siya sa rally paikot ng Pilipinas ng Duterte.
panalo ang Duterte. Di ba? Although nadaya lang yan, ako'y naniniwalang panalo talaga yan. Pero ang panalo nila convincing, hindi kayang dayain. Bakit? Pinatahimik, dinala sa dahig. Yan yung sinasabi ko. Silent martial law mangyayari sa Pilipinas. Sa panunungkulan ni Torre. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Nakampi nyo yan eh. Di ba? Pumasok nga kayo sa KOJC, tapos pinalalabas na kayo ng korte, hindi naman kayo nakinig. Walang bat. Huwag na nga tayo maglukuhan. Pag ginusto ninyo, mangyayari. Pero ayon sa Commission on Human Rights, dapat maglabas si Torre ng malinaw na direktiba na siyang ibababa at susundin ng lahat ng mga pulis. Mahalaga na may malinaw na polisiya ang PNP ukol sa paramihan ng huli, lalo't karaniwan sa mga naaaresto nasa haling ng mahihirap at vulnerable Hindi po mahihirap ang habol nila. sectors. Ito kung ang ating Hindi po mahihirap habol niyan. Maniwala po kayo. Vloggers ang habol ng mga yan. sukatan ay numbers, baka po paramihan lang talaga. Eh kasi isa pa naman kayong HR na yan, human rights. Kinampihan nyo yung adik, kinakampihan nyo yung drug lords, instead na yung police. Diba? Ganyan ang ginawa nyo nung panahon ni Tatay Digong eh. Human rights. Eh yung ginaasa ng ng adik, yung pinatay ng adik, nahawa kayo? Nag-human rights? Ito na naman kayo eh. I mean, kahit tama sila ngayon, sino makikinig sa kanila? Sino maniniwala ngayon sa human rights? Just for the sake na makapag-comply sa directive. Hindi tama yung proseso ng panguhuli o baka wala namang ebidensya just for the sake na huliin lang yung tao. Ma-meet lang nila ba yung numbers. So yun po yung very alarming. Open po siya sa abuse. Yun po ang nakakatakot po doon. Bago maging PNP chief, si Torre ang nagpatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para paharapin sa International Criminal Court. Kaya tanong sa kanya kung nakahanda rin ba ang pulisya sakaling maglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay dating PNP chief at Senador Bato de la Rosa na siyang unang nagpatupad ng oplan tukhang ng Administrasyong Duterte. We'll just cross the bridge when we are there. Tignan mo yung tawan nito. Tawan di mo. Ito si Torre. Lumaki ulo nito eh. Akala niya sa pagiging pulis, lamang siya kay Bato. Yung ganitong tawa, yung we'll cross the beach when we get there. Parang, hindi humanda lang kayo. Akala mo mas magaling ka dahil nakasandal ka sa isang leader na weak na katulad ni BBM? Is that an accomplishment? Alam niyo sa totohanan nga, masisira ang ahensya ng pulis dito kay Torre. Yung kinabibiliban mo, yung pagiging PNP chief, bumababa ng level. Talagang pwede palang mangyari yun kahit illegal ang ginawa. But obviously, we are also making contingencies. Patuloy naman ang pakikipag-coordinate ng PNP sa Interpol bilang isa sa mga paraan para mapabalik sa bansa ang dating Duterte Presidential Spokesperson na si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya. Kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para ni rally. No, ha?
Una, ginaya pa nito si Panelo. Si Panelo una nagsabi nun, remember? Roque, abogado ka naman. Ay di harapin mo. Yeah. Pangalawa, hindi ito yung sitwasyon na dadaling mo sa kalsada para mag-rally yung kaso. Alam mo, yung ginagawa ni Roque ay nasa batas natin yan. Ha? Karapatan po ni Roque humanap ng asylum. At karapatan din niya ang mag-rally. Hindi kasi lahat ng bagay nagagawa nyo sa brasuhan. Tandaan mo, Tore, may karma ang lahat. Kung ano tinanim mo, yan ang aanihin mo. At we witnessed, no, a lot of stories. Maraming kingdoms na po ang bumagsak. Kaya huwag kang aasa na forever kang ganyan. May karapatan yung tao. Ang kaso, hindi nyo ngayon madaan sa brasuhan. Yan yung style ninyo eh. Brasuhan. Hindi nyo magawa. Alam mo, Tore, gusto kong marinig sa'yo mismo. Pagbaliktad ng mundo na si BP Sara na ang nakaupo, hindi ka tatakbo at sasabihin mo, dito lang ako sa Pilipinas, haharapin ko ang batas. Kasi baka mamaya, by the time maging presidente si BP Sara, wala ka na sa Pilipinas. Ibabalik ko sa iyo yung mga sinasabi mong umuwi ka na lang, abogado ka naman. Harapin mo ang batas. Ipakakain ko sa iyo yung sinabi mong yan. Ibabalik ko sa iyo yan. Pagkaupo ni Presidente. Ay pagkaupo ni BP Sara as President sooner or later than 2028. Sa daw para ni rally. Para sa GMA Next topic po tayo. Ito, pakinggan natin itong sinabi ni Mayor Baste. I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But you know, like technically, if we talk about the case or you know, like we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC. Alam mo, punto si ano dito si Mayor Baste dito mabilib ako sa kanya kung lahat ng ginawa niya with due process. Marcos, diyan kayo nagkulang. Regardless kung may kasalanan si PRRD, regardless kung may kasalanan si Pastor Kibuloy, which I believe wala silang kasalanan, pero for discussion purposes, una, walang jurisdiction ng ICC dito. Pangalawa, walang due process yung ginawa kay PRRD. Wala ding due process yung ginawa kay Pastor Kibuloy. Wala ding due process yung ginawa sa Esiminay. Lahat ng mga pinaggagawa mo, Marcos, at ng mga tao mo, wala sa due process. Kaya tumbok ni Baste Hindi ka kabilib-bilib. Walang due process yung pinaggagawa mo. Lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Parehas lang sila. Is there something special with Castro? Claire Castro? Is there something special with Torre? Wala. Handpick. Even the Remulla brothers. Is there something special? Alam naman natin nangyari sa anak nito. Ano tong Remulla brothers? That is public knowledge. Di ba? Oh. Ba't sila andyan?
Attack dog. Kaya nga yan nasabi ko sa inyo eh. Kitang-kita ko anong puso ni Marcos. Anong karakter niya. Anong plano niya sa Pilipinas? Wala. Yung gabinete niya wala. Yung iba siguro may matino, pero mas malaking porsyento ng mga inaasay niya is just to attack Duterte. Kaya nga ako, di ba, kumakalat sa Facebook ngayon na si Guanzon ready to be the spokesperson of BP Sara. Ako kung talagang makausap ko ngayon si BP Sara, bubulungan ko siya. Tanggapin mo yun. Ano bang meron kay Claire Castro? Wala. She's just an attack dog together with Torre. Kuha ka ng katulad niyan. Parehas sila, di ba? Well, pag binanatan din ni Guanzon yan, alam nyo rin naman si Guanzon. Di ba? So are we talking here about facts? Are we talking here about the programs of the government? Yung plano ng government sa mga mahirap? Hindi. Ang plano nila is just to attack the Duterte. Wala eh. Nothing more than that. 3 ranks yung ano. Exactly. 3 ranks. Diba? 2-star general to PNP chief. Nakita nyo kung anong klaseng utak meron si Marcos? Nakita nyo kung anong klaseng leadership meron si Marcos? It all boils down to Marcos. That's why hindi siya nire-respeto ng pulis eh. Kaya nga yung mga pulis, yung mga sundalo, anong binoto? Duterte. Straight. That is overwhelming. Even the media, they voted for the Duterte. Why? They don't like Marcos because he is not a leader. That is the truth and nothing but the truth. He is weak. Tingnan mo ang decision making ni Marcos. Parang batang paslit. Parang high school. I-promote yung kapraternity. Why? Bakir niya eh. Hindi ba? Tingnan mo to si Marcos. Ano ba ito? Elementary? Ano to? Fraternity? Kaya walang mangyari. He is not the man for the job. He is there just to attack. Yung inakyatan niya. Tinalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marbil na it was based on merit. Come on, 'di ba? Okay, if it was based on merit, ganito sana 'yun. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I do not know. It's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay niyo na yan sa kanya, PNP niya. Siya. Okay lang. Okay lang, Mayor. No one is impressed. Yun. Based on merit. Tumbok ni Baste. Hindi based on merit yung nakuha niya. Hindi based on merits. Ano ang naambag ni Torre sa Pilipinas? Bukod doon sa pagpapahuli nga kay PRRD at sa pagpasok niya sa KOJC na para huliin si Pastor Kibuloy and yet sumuko sa ISAP. Alam mo? Insulto yun. Even to you, Torre. Andiyan ka. 5,000, 6,000 policemen for 16 days. We were there even before and even after the siege. We know everything.
Hindi ko narinig, nakita ng mata ko. What you did in KOJC, Torre. So it's not based on merits. Sa ISAP pa nga sumuko eh. 'Di ba? Naiputan ka ron, Torre. So it's not based on merits. Kaya nga sabi ni Baste, sa'yo na yan. I'm not impressed. Sapul! Alam mo, ang pagiging PNP chief, bakit ba pangarap ng bawat pulis yan? Dahil prestige. Di ba? May prestige na kasama. To impress people. Naging PNP chief ako. Sinong impress sa'yo, Torre? Bukod dun sa mag-asawang Marcos at saka siguro si Amy. Sinong impress sa'yo? Wala. Not even your co-policemen. Kahit yung mga kabaro mo, wala. Diba? Kaya nga, pag tiningnan talaga natin ito, this will affect yung kapulisyahan in totality. Why? Bumaba kasi yung status ng pagiging PNP chief. Yung before mataas ang tingin nyo, ngayon, bumababa eh. Bumababa yung level na, parang wala namang kwenta na maging PNP chief. Kasi, pasipsipan lang. Hindi naman based on merits. Basta malakas ka lang. Politika lang. Everybody can sip-sip. Hanggat saka, ano lang yan, palakasan lang ng sikmura yan. No talent, no credibility, no merits, no hard work. It's just sip-sip. Gawin mo lang yung gusto ng boss mo. Kahit illegal. So yung pagiging PNP chief ngayon, yung imahe, dati kinabibiliban. Darating ang panahon kung ganito ang mangyayari. Mawawalan ng kwenta ang PNP chief. Next topic po tayo. Ito pag-usapan natin. BBM, unti-unti nang iniiwan ng mga kakampi. Yan yung sinasabi ko sa inyo una, di ba? After the election, natalo sila Marcos. Sino lang ang lumusot sa kampo nila? Si Lito Lapid dahil pagiging artista, wala din namang silbi yung tao na yon. At saka sino pa bang lumusot? May isa pa. Yun si Erwin Tulfo. Siyempre Tulfo naman eh. Una pa lang, di ba? Pero sa madaling salita, walang naipanalo to si Marcos. At yung mga politiko, alam nila yan. Alam nila yan. Kaya nga, unti-unti na nagsishift ang power. Tandaan nyo to, sasabihin ko sa inyo. Ang mga politiko ngayon, unti-unti nang didistansya kay Marcos. May bago umanong grupong namumuo sa Senado, ang tinatawag na Escudero 11. Ang kanila raw pakay, kill the VP Sara impeachment. Pero wala raw itong katotohanan na ayon kay Senate President Chis Escudero. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Grabe no, may bagong grupo. Ha? Escudero 11. Kung may Duterte, may Escudero 11. O ganon? Lido umano si Senate President Chis Escudero na patayin na ang impeachment trial ni VP Sara. Ito raw ang endgame ni Escudero para makuha ang suporta ng Duterte Bloc at manatiling Senate President sa 20th Congress. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Itinanggi naman ito ni Escudero. I don't see the connection whatsoever. No.
has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Sa naunang proposal ni SP Cheese, ngayong araw Eto Ito ngayon ang pinagtatalunan. Okay? Alam naman natin At the get-go, nagsasagutan na ito si Cheese at saka si Tito Soto. Sila yung gusto maging Senate President. Alam naman natin nagpupolitikahan to mga to. And sabi nga dito sa balitang to, si Cheese is trying to please the Duterte Duterte group. At pag makuha niya yun, magiging Senate President siya. Kasi nasa 10 na ang Duterte Black ngayon. At ang kailangan lang niya 13 votes. So definitely, pag nakuha mo ang Duterte Black ngayon, malakas ka na. Ang chances mo to retain as speaker, matindi na. No? So kaya ito si Cheese Escudero di umano ay pinopospone ang impeachment to please the Duterte Black. Whether totoo to or hindi, tingnan nyo po yung magiging senaryo nito. If totoo, at naging Senate President si Cheese because of Duterte Black, Marcos is a sitting duck. Hindi niya nahawak ang Senate. Kaya ako naniniwala, bagamat ayaw ng Duterte Black ang impeachment matuloy, ako naniniwala si Sara gusto niya. Why? Alam niya panalo siya Hindi siya makukonvict. Even me, gusto ko matuloy. Bakit? Alam ko rin mananalo. Wala silang numero Huwag na tayong maglokohan. This is a political process. Yung we will decide based on the evidence, maniwala kayo doon. Political yan, kampi-kampihan. At the end of the day, they will just justify yung votes nila. Iboboto nila kung gusto nila o hindi ma-impeach si BP Sara as easy as that. So wag na nating lokohin ang taong bayan. All that drama na mangyayari kung matuloy ang impeachment, okay din kasi mailalabas ni BP Sara yung baho na alam na niya patungkol sa gobyerno. Magkakaroon siya ng plataforma coming to 2028. It will be to BP Sara's advantage. Actually. Naniniwala ako doon. Kaya nga, hindi ko maano kung dapat ba ang Duterte Black ay for Cheese Escudero or kay Tito Soto. But the fact remains, ang mananalong Senate President ay kung sino ang iboboto ng Duterte Black. And that is big time. Nawala ang control ni Marcos sa Senado. Kaya nga, we campaign hard, bagamat nalulungkot tayo dahil dinaya tayo, dahil hindi nanalo yung Duterte, but this is exactly what we want to happen. Mawalan ng control si Marcos dito sa Senate. Kasi hawak na ni Tamba ang Kamara. Pero eto, may nakausap ako hindi ko nasasabihin. Even yung mga congressman diyan, inis na kay Tamba. I don't know kung totoo or hindi, pero ako naniniwala ako sa tao na yun. Because it came from a congressman mismo. Yung balita. Yung nadinig ko. Galing sa congressman na kaalyado ni Marcos. So may gitgitan na talaga dyan. Whether we like it or not, may plastikan man sila or wala,
I believe may gitgitan na between the Marcos camp and the BBM camp. Ayaw nila to si Romualdez. Kaya lang na ginagamit yung pondo eh. So kailangan isigaw natin dito dahil this is very, very important. This is very, very, very important. Isigaw nyo sa inyong social media na hindi dapat maging Speaker of the House ulit si Martin. I-pressure nyo yung mga congressman na ayaw talaga kay Martin na manindigan dahil ito si Martin ay Romualdez. Waldas talaga ito. Si Chanco mismo na nagsabi kakampi ni BBM, binibili ang boto, ang pirma ng mga kapwa niya congressman para ipa-impeach si BP Sara. Ano dahilan? Para ba sa bansang Pilipinas? Para sa taong bayan? O nagpagamit sila even sa mga komunista? Nagpagamit sila sa mga dating sinusuka nila. Bakit? Gusto nilang matanggal si BP Sara. That's how desperate Martin Romualdez. Ganyang kabwakaw. Bwakaw ng tamba na yan. Ganyang kaswapang sa kapangyarihan. You know why? Hindi niyan kaya lumaban ng patas. The Marcoses, even, lalo to si Tamba, hindi niyan kaya lumaban ng patas. Bilihan po yan. Hindi sa akin galing yan ha, kay Chanco. Kaya kayo mga congressman dyan, alam nating galit na dito. Manindigan na kayo. Let's help them. Tayo sa social media, let's pressure them to speak. Hindi dapat na magwawaldas ng pera ng taong bayan. Sabi nga dun sa article na isinare ko kahapon, ginamit ang ayuda ni nanakaw. Even yung PhilHealth tinanggalan ng budget. Ganyan po si Martin. So balikan natin, kung mawawala sa power si Tamba at mawawala at mahahawakan ng Duterte ang Senate, yung sinasabi ko na maglilipatan, na nagsisimula na ngayon, pero mabilis at maagang mangyayari kay Marcos. Kasi ito si Cheese. Ano ba ito si Cheese? Ha? Waiter lang to ni Lisa, di ba? Kanino nagpapalakas? Sa Duterte. Maybe, indirectly, itatanggi niya yon. Maybe, indirectly, hindi niya aaminin na iniiwan niya na ang kampo ng Marcos at lumilipat na siya sa Duterte. That really, in my opinion, it's very obvious. It's nangyayari talaga na nagsishift ang power doon sa malakas na candidate for the incoming presidential election. And who is the strong candidate ngayon coming presidential election? BP Sara. So yan yung sinasabi ko. Hindi naman inutil at stupido to mga politiko. Kaya nga politiko yan eh. They know politics. They know the shift of power. Alam na nila yan. Lantad sa ginagawa ni Cheese. And hindi isolated yan si Cheese. Unti-unti na yan. Isa-isa na yan. At an early, fast-paced. Kaya nga yun sabi ko, Torre, magpakasaya ka dyan.
Ginawa kang kapitan ng isang barkong palubog. Enjoy it while it lasts, but be ready with BP Sara. Dapat dadating ang House Prosecutor sa Senado para ma-present nila ang mga reklamo laban kay VP Sara. At bukas sana ang pag-oath nila bilang hukom at maghain ng summons para sa bise. Pero inusog ang mga ito sa June 11. Isa sa mga rason ng pagbigay daan sa pagpasa ng 12 priority bills bago ang Senate adjournment sa June 14. Pero nag-react ang ilang kritiko at sinabing Ikaw nagmamadali ka, itong mga talunan. Itong mga talunan nung nakaraang eleksyon, masyadong epal-epal. baka paraan lang ito para sa self-interest ni Escudero bilang SP at tuluyan ng itigil ang impeachment trial. Sa gitna ng pagkakabinbin, lumitaw sa isang Politico report na 10 senador ang sinasabing sumusuporta sa planong ilibing ang impeachment. Kabilang dito ang Duterte allies na sina Senador Bongo at Bato de la Rosa at ilang fence-sitters. Nabansagan na sila bilang Escudero 11. Sipin mo yan, dalawa na lang. Alam ko 13 ang kailangan eh. Kailangan ni SP Cheese ng 13 Ayun, out of tama, 24 13. votes para ma-retain bilang SP sa susunod na kongreso. Majority. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kunan ng pahayag ang mga senador. Pero giit ni SP Cheese, wala namang nawala sa delay na ito. Again, walang mapapabura nito, wala rin itong masasaktan. Dahil ang Well, anyway, kahit anong sabihin nila, they're just playing politics for me. Gusto lang nila maging, even si Tito Soto, lantarang gusto niya maging Senate President, no? Ulitin ko, ako, wala akong pakialam sa inyo. Pare-parehas. Gusto ko matuloy ang impeachment. Walang katalo-talo si BP Sara dyan. Mapapahiya ang administrasyong Marcos. Dapat mapahiya. pinaka pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin naidagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang pag-usog ng timeline at maigi raw na unahin muna ang mga makabuluhang panukala. Siguro Isang naman kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. yaks. Para makabayan, ha. Pwede rin ganito issue niyan. Alam din ni Marcos wala silang numero. At alam nila matatalo sila sa impeachment case na yan. So, ililigtas ni Marcos yung kahihiyan. Posibleng inutusan din to si Chase. Posible. Na gawan mo na ng paraan na hindi matuloy ang impeachment. Wala talaga tayong numero, matatalo tayo dyan. Kakahiya lang. So magmukha na tayong mabuti na hindi natin itinuloy. Kunwari, pabor tayo kay BP Sara. Diba? To save face. Diba? Parang yung nangyari kay Torre. Nakakahiya yun. 16 days sa KOJC with 5,000 to 6,000 men. Every time, 24/7, palitan sila. Mga pulis dun. Tapos sa ISAP sumuko. Hindi na sila makaalis dun eh. Kasi kahihiyan, umalis sila. Diba? Kaya sila nagtagal na rin ng 16 days. Dahil kahihiyan sa pagmumukha nila yun. Na hindi nila nahuli si Pastor Kibuloy. Hindi rin nila nahuli. So, dinelay lang na nilang dinelay. Hindi rin nila nahuli. Naghukay lang sila. Gusto makakita ng ginto. Same thing mangyayari dito kay Marcos. Mapapahiya lang eh. So, posibleng naghahanap din sila ng paraan to save face. Hindi masoplak yung kanilang pagmumukha. That could be the plan of Cheese, no? Posible yon. But ako, naniniwala ako, alam nila, hawak na ng Duterte Black, itong Senado. They have the numbers. Napagdesisyonan ito ni SP last week matapos ang isang LEDAC meeting kasamang Pangulo. Sisikapin ng Senadong maipasa ang 12 bills bago mag-break. Kabilang dyan ang isang panukalang pagbawalan na ang pogo sa Pinas. Hanggang Sam ang binilang ko over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling 3.
Pero kahit may June 11 proposed date na, hindi guaranteed na tuloy ito. Sa huli, ang plenaryo kasi ang magdedesisyon tungkol dito. Kung may magmosyon na ipahinto ito, idadaan ito ng Senado sa pagboto sang-ayon sa Senate rules. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. Yun, ang ibig sabihin kasi, pagka may nag-raise nung issue na wag nang ituloy yung impeachment at may nagkabotohan at may numero, hindi na itutuloy yung impeachment. Eh may numero nga eh. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, malabo na matuloy itong impeachment. But still, ako, mas gusto ko may impeachment. Hindi dahil sa gusto ko malubog si Sara, because mas lalong ilulutang ni BP Sara yung sarili niya. Sabi nga niya, I want bloodbath. Ang meaning daw niya yon dahil dadanak ang kanyang dugo, dahil parang sacrificial siya. Ako, naniniwala ako, alam ni BP Sara, siya ang magwawagi. In the end, siya ang wagi dyan. Kaya gusto rin niyang matuloy. Parehas kami, di ba? At sa oras na Next topic po tayo. Eto na naman si Marcos, nagbago ng isip. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways at Transportation Department ang pagpapaliban ng EDSA rehabilitation sa loob ng isang buwan. Sa gitna ito ng pag-aalala ng mga commuter dahil sa inaasahang mas mahabang oras ng biyahe kapag nagsimula na ang EDSA rehab sa June 13 na inaasahan tatagal ng hanggang 2 taon. Meron tayong mga nakita na mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Sabihin mo, weak ka talaga. Nagbago na naman ng isip, hindi na itutuloy yung ad even at hindi mo na itutuloy yung rehabilitation ng EDSA. Huwag mong i-rehabilitate yung EDSA, Marcos. Ikaw ang magpa-rehabilitate. Ikaw magpa-rehab. Diba? Ano sabi ni Marco, ni PRRD, bangag ka? Totoo ba o hindi? Hindi magpa-drug test ka kung hindi totoo. Kung totoo, pa-rehab ka. Ba't yung EDSA pinag-iinitan mo? Loko-loko. Simple lang yan eh. Drug test or rehab. Pili ka. Kung hindi ka addict, hindi ka bangag, sabi nga ni Tatay Digong, drug test ka. Pero sabi niya meron daw silang nabalik tayo doon sa EDSA. Alam mo Marcos, wag mong babanggitin yung rehab na yan. Ikaw ang naiisip ko bubuelta sa'yo talaga yan. Huwag mong binabanggit yan. Kita mo, natatawa yung nasa likod mo, yung anak mo tsaka si Lisa. Huwag kang banggit ng rehab. Pambira ka, Marcos. Tuloy natin. EDSA. Ano meron dito sa EDSA? Kotsoli, ang gulo mo. Hindi tuloy kasi meron daw sila na bago na-discover, mayroon silang bagong nakitang teknolohiya. Papalusot ka pa. Sabihin mo, gusto nyong magplanong gumawa ng mapapahama kayo, sasama ang inyong imahe. Isipin mo, 2 years yan. 2 years traffic sa EDSA. Mapapahama ka dyan coming to the 2028 election. Hindi epektibo yung ad even, nagagalit ng taong bayan. Babalik sa iyo, may backlash na naman. Magagalit sa iyo taong bayan, yari ka na naman. Lalong nagalit sa iyo. Gutom na nga, traffic pa. Saan ka nakakita niyan? Only in the Philippines. So ipinahinto niyan. Pero yung iba nga sinasabi, kukurakutin daw nyo yung pera eh. O di ba may pera dyan? O hinto muna. Amin muna. May nagsasabing ganun ha. Hindi ko pinapaniwalaan yon, Marcos. Hindi. Pinapaniwalaan ko, palpa ka talaga mag-lead. Kulang kayo sa planning. Kaya urong-sulong kayo, mag-a-announce kayo sa media, tapos ngayon, pahihinto mo.
Hindi naman siguro totoo yung nanakawin nyo muna yung pera para magamit nyo tapos isaka nyo na ipatuloy yung project sa next president na. Kawawa si BP Sara. Hindi naman siguro ganun, Marcos, di ba? Di ba? Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Nak, sabay palakpak si Liz. Idea mo yan, Lisa? Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit. So yung gagastusin doon, kanino pupunta muna, Marcos? Habang pinopospone. I'm just thinking out loud. Ang traffic. Ayon kay PBBM, ipagpapaliban muna ito ng 1 buwan upang mapag-aralan munang mabuti ang mga bagong teknolohiya upang mas mapabilis ang rehabilitasyon ng 23.8 kilometer road. Bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin. Pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbes na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon. Yan na naman yung mga salita ni Marcos na magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Yan na naman yung mga promises, mga empty promises ni Marcos. Parang itong yung mga lalaking babaero. Napunta na naman sa babaero. Yung mga siyota-siyota na hindi na ako magluluko. Parang ganun. Ito na naman. Nangako ka na naman, Marcos, di mo na naman magagawa. Tapos hahayaan mo na naman yung mga vloggers mo ipagtanggol. Tapos kami na naman ang fake news. Ikaw ang pangako ng pangako, hindi mo ginagawa. Whatever it is, tignan natin kung anong available sa atin. Ito ang inanunsyo ng Pangulo ng pangunahan ng First Family kahapon, ang Pamilya Pass 1+3 promo sa mga linya ng tren sa Metro Manila. Sa ilalim ng Pass 1+3 promo, makasasakay ang 4 na miyembro ng pamilya sa presyo ng 1 ticket tuwing araw ng linggo. Kita mo nung kalokohan ni Marcos. 4 makakasakay sa MRT, pero 1 lang ang may bayad. Tuwing linggo lang. Ito yung sinasabi ko na si Marcos, artificial. Pinapaganda niya, pero walang talagang benefit. Parang bigas sa kadiwa. Parang 20 pesos na bigas sa kadiwa. Na parang pagkain ng aso. 20 pesos na bigas sa Cebu. Na 1 araw. Na parang pagkain ng aso. Sa madaling salita, walang lehitimong tulong. Kasi hindi continuous eh. Di ba? Hindi naman po pwedeng linggo ka lang aalis. Coach, ang purpose niyan pang pamilya, wala ding kwenta. Ang bulto ay nung nasa nasa weekdays. Parang yung bigas. Mahirap ako. Saan ako maghahanap dito? Halimbawa, taga ko, Manila, sa Alabang. Mahirap. Saan ako maghahanap ng kadiwa dito? Di ba? Inuloko nyo taong bayan eh. Pupunta sa Cebu para 1 araw lang. Nakikita nyo yung katarang, naku, paniloloko nito mga ito. Ayon sa Pangulo, layo nito na mas maging masaya ang pagsasama ng pamilya tuwing linggo na maliit lamang ang gastos sa pasahe. Ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan. Anong gagawin ng pamilya? Mag-adik? Magpasyal? Para sa mga mahal sa buhay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mabigyan May palakpakan pa sa paligid. natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Magtatagal ang promo na ito hanggang sa huling linggo ng taon 2028. Nel Maribuhok, UN. Yan, nangako na.
Alam mo, natatawa ako dito. TV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, Kunwari, pinagkakaguluhan siya. Oh. Pero walang lumalapit. Diba? Pansinin nyo pag si BP Sara ganyan. Talagang pagkakaguluhan. Tama, layo ng camera. Oh. Tapos kunwari, pinagkakaguluhan. Di ba? Okay, huwag nyo kalimutan na i-like po itong video na ito at mag-subscribe po kayo sa channel ko. Konting lambe, huwag kakalimutan, subscribe po. Coach Oli po. Maraming salamat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.